Lumagda ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at isang kinatawan ng pribadong sektor sa isang Memorandum of Agreement bilang bahagi ng Electric Love Bus Project. Layo ng proyekto na magbigay ng libre, komportable at environment-friendly na transportasyon para sa mga pasahero sa ilang bahagi ng Metro Manila. Si RR Tubise sa sentro ng balita. Libre, komportable at environment-friendly na transportasyon. Ito ang dapat asahan sa ilang underserved na lugar sa Metro Manila na kasalukuyang kulang o walang bumabiyaheng pampublikong sasakyan. Kasabay nito ang paglagda ng MMDA at ng mga pribadong sektor sa isang Memorandum of Agreement para sa Electric Love Bus Project. Kabilang sa mga rutang maseserbisyuhan sa eastbound ang Robinsons Galleria, Estancia Mall, MMDA, Arcovia, Opus Mall at Eastwood City. Sa kabilang direksyon, maseserbisyuhan din ang Robinsons Galleria, Estancia Mall, MMDA, C5 Julia Vargas, Chendesitas, C5 Green Meadows Gate, C5 Green Meadows Footbridge, C5 Eastwood Footbridge at Eastwood City. This program shows that when government and private companies work together, we can create practical solutions that directly benefit the public. Layunin din ng programa na mahikayat ang mga pribadong motorista na subukang gumamit ng pampublikong transportasyon upang mabawasan ang polusyon at masolusyonan ang trapiko. Inaasahang darating ang mga electric bus sa Abril at posibleng masimulan ang operasyon sa Mayo. Sa ilalim ng programa, 10 electric love bus ang ipapasada para sa publiko. Bawat unit ay may kapasidad na 30 pasahero. Papasada mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi ang mga bus, depende sa demand ng mga pasahero. May ilang local government units na nagpahayag na nais magkaroon ng sariling ruta ng electric love bus. Ngunit kailangan muna ng konsultasyon sa LTFRB upang matiyak na hindi maapektuhan ang mga umiiral na franchise. Doon sa mga ibang ipinopropose, titingnan namin, kukonsultahin ng LTFRB at kung wala namang maapektuhan, will provide then libreng sakay. Tiniyak naman ng MMDA na patuloy nilang susuriin ang iba pang underserved areas upang mas mapalawak pa ang saklaw ng programa. Samantala, ayon sa LTFRB, maaari silang magpatupad ng provincial fare hike kapag umabot sa 60 pesos kada litro ang presyo ng diesel sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.